Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Yung binulgar ni John Vic Rimulya tungkol kay Harry Roque. Pinagtatawanan si Harry Roque. Ano ba 'yon? Yan. Doon sa programa nila nila Ronald Llamas, Michael Fahatin, guest nila si sa DCMM yata 'yon eh. Guest nila si John Vic Rimulya. Light yung kanilang discussion, nagbibiruan, nag-aalaskan. Isa sa kanilang naging laman ng isa sa mga naging laman ng kanilang alaskahan si Harry Roque. Si Harry Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Sabagay, ito naman talagang si Harry Roque, paborito naman talaga itong gawing pulutan sa mga kwentuhan, sa mga biruan. Napag-usapan si Harry Roque, ang nagkwento itong si John Vic Rimulya. Sabi niya, kaibigan niya na ng matagal na yan si Harry Roque. Sa katunayan, nung nag-aral daw siya sa UP, pareho pala silang UP, So nag-aral sila sa UP, 14 years old pa lang daw yan si Roque, dahil matalino nga. Matalino naman talaga si si Roque. Di ba may biro nga niyan? May biro. Yung street sa yung street sa UP, kasi ang mga streets, yung mga sa UP Village, ang mga streets diyan, ang pangalan, matalino, masipag, masunurin, matyaga, o mga ganon eh. Yung mga ganyan yung mga streets sa UP Village, mahusay, matino. Ngayon, yung isang street doon, may ang pangalan na daw, biro din ito ang nakalagay na pangalan, Harry Roque, dating Matalino Street. Harry Roque Street, pinangalanan na daw na Harry Roque Street. Yung dating Matalino, yung Matalino Street dati, ngayon Harry Roque na. Kaya ang nakalagay, Harry Roque Street, dating Matalino. Yung pangalan ng street, Matalino dati. Anyway, ngayon, ito nga, pinagkikwentuhan, pinagbibiruan nila John Vic Rimulya, itong si Harry Roque. Ang biro ni John Vic, sabi niya, yan daw kasi si Harry Roque, aktivista nga daw yan ng college sa UP. Aktivista. Di syempre, anti-Marcos siya noon. Anti-Marcos. Dahil nga anti-Marcos, medyo mainit. Kaya naisipan daw nung tiya yata, yung tita, pag-aralin sa US, doon pinag-aral. Ang biro ni ni John Vic Rimulya, kaaral daw sa Illinois, sa Illinois. Hindi natin alam kung saang university sa Illinois. Kaya lang hindi daw nagustuhan ni Roque yung Illinois, lumipat ng Michigan, sa Michigan University. Paglipat daw doon, pagdating daw ni Roque doon sa dorm, yung hinatid ng taxi hinatid ng sa taxi doon sa dorm. Pagpasok niya doon sa dorm, nakita daw ni Roque yung mga boys doon sa dorm. Nakahubad. Galing doon sa siyempre ganun yata yung nila. Kasi all boys dorm yata yun. All boys dorm. Ngayon, galing sa paliguan yung mga boys, nakahubad. Sabi daw ni Harry Roque, I'm home. Panoorin niyo na lang yung yung nang kweninto yan ni John Vic Rimulya. Sek, did you continue to work out? Natural lang. Hindi nag-workout talaga ako. Kaya yung isang dating cabinet secretary nung nakaraang gobyerno, paboritong siyang gupitan eh. Naku, yun lang. Sino ba yun? Ang daming blind item dito. Yan ba yung lagi ko nababanggit na pangalan? Si Harry yun eh. Diretso naman. Hindi ko makalimutan yung kaibigan ko naman talaga yun. Kaibigan ko talaga yun si Harry. Dating-dati pa. UP pa yan.
Yes, UP. Nag-scuba diving pa sa kasabay ko yun eh. Uy, Kasabay scuba kami, diving talaga? Kasi Kasi UP minsan din nga si Sec, pag-akyat oo. yung ano niya, yung buhok niya pumunta rito pagkatapos. Pero ang ganda na kwento niya sa akin. Okay, oo. Nung college yan, aktivista yan si Harry. Oo. Nung college, bata pa yan, 14 pa lang, first year college niya yan sa sobrang talino. Nag-activista yan. Pinagmumuro niya si Amy Marcos. Uy. So pinaalis siya ng tita niya, pinadala sa Amerika para mag-aral kasi kala papatayin eh. Alam mo, syempre, that time, nag-aral meron siya mga ganyan balita. nag-aral siya sa Illinois. Mm. Hindi niya nagustuhan dahil di ko alam kung bakit. Lumipat siya ng eskwelahan sa Michigan. Ako. Sa University of Michigan. Dinala daw siya ng taxi diretso doon sa male dormitory. Pagpasok na raw, nagulat siya. Kasi lahat ng lalaki doon naglalakad, hubad-hubad. Galing sa galing sa paliguan. Hindi kaya siya Wala pa natuwa. pagpasok, hubad-hubad. Karga-karga niya yung maleta niya. Bigla bumagsak, sabi niya, I'm home. Ang tanong ko lang, Secretary, Ito kasing si Roque, ano talaga to eh. Nung mga panahon naman talaga, itong si Roque, matino naman to eh. Una, aktivista naman talaga ito. Tapos nung naging college, human rights lawyer. Ang grupo nga nito, ang sirkulo nito, mga dilawan saka mga progresibo eh. At maraming mga kaso na tungkol sa human rights, siyang humahawak. Kasama ito ng mga human rights groups, ng mga progressive groups. Kaya lang, nung napunta ito kay Duterte, yun, nabago na. Malaki na ang hindi pala malaki. Talagang matindi ang nabago. Yung mga pananaw niya sa mundo na iba na. At hindi lang yun na iba yung pananaw sa mundo. Pati yung pananaw sa tao. Kahit nga yung human rights, wala na. Yung ICC sa kanya, dati pinaglaban niya yan. Ngayon, nung nandun na siya kay Duterte, hindi na. Yung mga dati pinaglalaban niya yung right to life. Nung nandyan kay Duterte, sa tingin niya tama yung pinagagawa ni Duterte yung pagpatay. Wala, malaki talaga ang nadistrong ka sa ano ni Roque. At matindi pa dyan, ayan, naging corrupt. Kaya kahit nung hindi na presidente si Duterte, wala na sila sa administrasyon, ayun, di ba, na-involve na naman sa mga illegal na pogo, yun, yumaman din ng todo. Hanggang sa makasuhan ng land grabbing, hanggang sa ngayon nga, na-involve sa qualified human trafficking. Kaya, ano rin kumbaga, yan ang naging ano kay Roque. Kaya lang, ang paborito talaga dyan na biro kay Roque, ewan ko kung gay talaga ito. Kung gay. Mukhang yun ang sabi ng marami. Kahit yung biro ni John Vic, ganun yung pinapalabas niya. Na, ganun si Roque. Tapos yung controversial niya pang AA. Yung controversial niyang AA na pinatira niya doon sa compound ng Pugo sa Purak. Tapos nung ni-raid yung Purak, yung Pugo sa Purak, isang kwarto doon, nandun, nakatira yung kanyang AA. Yung kanyang AA, paboritong AA, kasama niya yon kapag nagbabiyahe sa Europe. At sinabi naman ng AA niya na kaya siya napunta doon, linakad ni Harry Roque. At nandun yung mga dokumento ni Harry Roque. Pati yung bank accounts ni Roque at nung asawa. May bank account din si Roque at saka yung AA niya. Kaya grabe din tong si Roque talaga mga kwento. Ang nakakaano lang yung kwento ni John Vic Rimulya. Kakatawa. Yung nag-aral si Roque sa US. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.